kalangitan. Amen? Dumadaloy, hintayin na lamang natin sa ating paniniwala, sa ating kaisipan, ang kabutihan ng Diyos. Amen? Kung kayo may sakit, pinagaling na kayo ng Panginoon. Kung kayo naghihirap, ang supply ng Diyos ay nariyan. Inaalis ng Panginoon ang poverty mentality. Amen? Kaya sa buhay ng mananampalataya, hindi na tayo nagsasalita ng kawalan. Lagi na tayong mayroon. Amen? Sabi mo mayroon. Sabi mo mayroon. Amen? Siya mo, mayroon. Sabi mo mayroon. Mayroon. Sabi mo mayroon. Kasi mayroon kapangyarihan yung salita. Mayroon. Ako'y pinagpala. Okay? Sa lugar na ito, nais kong sabihin sa lahat na ang Diyos ay kumikilos lalo na sa mga bata. Amen? At yung mga batang ito, kayo, yung mga hindi na bata, makikita nyo ang gagawin ng Diyos dito. Amen? Yung mga bata na yun, magiging milyonaryo yan sila. Amen? Lahat tayo magiging milyonaryo tayo. Amen? Dahil kung ano yung sinasabi natin, yan ay nakapunta doon sa langit. Kung ano yung sinasabi, pinaniwala natin, yun din ang bumababa dahil sa langit. Amen po ba? Hindi na tayo nag-isip kung paano. Magugulat kayo, may marami kayong opportunity magbubukas sa inyong mga buhay. Lalo na sa mga nanay. Okay, upo lang kayo dyan ha. Upo kayo. Makinig kayo. Walang narito sa loob na hindi nakikinig. Amen? Bawal na hindi makinig. Okay? Kahit na kayo ay inaantok, okay lang. As long na ang tayo nyo ay bukas. Ngayon, mayroon tayong napakagandang pag-aaralan. Na alam ko ito ay magbigay ng kamahayagan sa inyong isipan, sa inyong puso. Amen? Dito sa kaisipan natin ang kapahayagan, dito sa puso natin ang pananampalataya sa Panginoon. Ang ating kaisipan ay tumatanggap ng kapahayagan. Yun pong tinatawag na revelation. Kaya huwag kang maniwala na yayaman ka dahil gagawin ng somebody sa'yo. Naniniwala ka sa isipan mo na ito'y tinapos na. Amen po ba? Kaya ako'y nananampalataya na walang aksidente mula sa araw na ito. Walang aksidente na kung bakit tayo nakaupo dyan. Kasi ang Diyos nagbibigay ng revelation. Amen? Nagbibigay ng inspirasyon. Hallelujah. Tingnan po natin. Types of healing and prosperity from the old covenant towards the new covenant. Maraming mga churches na kapag dating sa spiritual, ayaw nilang yumaman sila. Kasi masama na yumaman kasi si Lord na bahala, ayaw nilang maging masagana sila. Amen? Pero mula pa doon sa Old Testament, tungo sa New Testament, ang sabi ng Panginoon na tayo ay pinagpala na, mayaman na tayo. Amen? Mayaman na tayo. Kaya kapag ang ating kaisipan ay naniniwala, magugulat tayo. Amen? 1 year, 2 years from now, talagang magkakaroon kayo ng sariling bahay. Hindi po pangako ng tao yan, ng pastor. Yan yung pangako ng Diyos. Amen ba? Magkakaroon kayo ng sariling sasakyan. Si Franz, gagawin niya yung church natin. Ituturuin niya. Bibigyan tayo ni Lord ng lupa. Amen? Amen? Ikaw, Anissa, kumanda ka. Kasi pagyayamanin ka ni Lord. Kaya gano'n na lang ang aatake na yung kahirapan sa iyo. Sa kaisipan mo. Diba? Gusto mong sumamba, hindi ka makasamba. Dahil mayroong harang. Ngayon, sa tulong ng Panginoon, tawirin natin yung harang. Amen? Alisin lahat ng harang. Kasi nilikha tayo ng Diyos para sambahin siya. Okay, tingnan natin. Types of healing and prosperity from the Old Covenant towards the New Covenant. Sa Old Testament, ito yung types. Ano ba ibig sabihin ng types? Yung types parang anino lang. Pero hindi tayo nabubuhay sa types. Ito yung pinapakita ng types, shadows,
in the Old Testament, pero ang New Covenant ay ito yung totoo. Amen? Anino, pagdating sa New Covenant, totoo. Physically, spiritually. Kaya sinasabi mayaman ka, kailangan totoo, may makitang prueba. Amen ba? Yun po yung reality. Amen? Sabi nila, mayaman ako sa Panginoon, sa pananampalataya, mayaman ko. Pero sad to say, hanggang doon lang sila. Pero ang bilib natin, naniniwala tayo na mayaman ng Diyos, pinagyaman na niya tayo, makikita sa buhay mo. Pastor Dilmar, maripig ang kayamanan na yan. Hindi yan naabot ng 10 years. 3 years pa lang yan. Mayroon po isang success speaker. Marami siyang inaalagaan. 2,000 ang inaalagaan niyang mini-mentor niya na sinasabi niya, kayo magiging milyonaryo. 1,000 lang ang naging milyonaryo. Bakit yung 1,000 hindi naging milyonaryo? Kasi diyan sa upuan, nakikinig sila na maging milyonaryo sila. Naramdaman nila, naniniwala sila maging milyonaryo sila. Yung naniniwala, nangyari ang kanilang mga negosyo, nag-uusbungan. Ang dami mga pagpangalan, dumarating, mayroon kumita 1 million, kumita 2 million, 3 million, nagiging 5 million. Yung iba nagre-regalo ng kalakaw sa tatay. Pero yung iba, na naniniwala sa upuan, at pag-uwi, nakita niya yung kahirapan, nakita niya yung mga negative doon sa kapitbahay niya, nawala yung paniniwala niya. Kasi nakita niya ang kawalan ng pag-asa. Kaya tayo, tuloy-tuloy, linggo-linggo. Amen? Na inalagaan natin yung paniniwala natin sa ating kaisipan. Dahil kapag yan ay namumuhay sa nakikita, yun po yung, if you see the natural and believe the natural, you will become the natural. But if you believe in Jesus, you will believe in the Holy Spirit, you will believe miracles, you will live supernatural. Amen? Tandaan nyo yun, ha? Tulad ngayon, nagbubuhay kayo sa supernatural dahil nakikinig kayo sa akin. Ang maririnig nyo, it's all about Jesus. Kasi habang tinitingnan natin si Jesus, may nangyayari di pala sa ating buhay. Si Pedro, nakita niya si Jesus na lang sa tubig. Halika Pedro, tinitingnan niya si Jesus. At habang tinitingnan niya si Jesus, lumalakad siya papunta kay Jesus, tubig na pala ang kanyang nilalakaran. Amen? Huwag na huwag kayong hindi tititig sa ating Panginoon. Kung kapag kayo may problema, kung kayo nakapokus sa isang tukso o kasalanan, o kaya nandun kayo sa isang kasalanan, gusto mong bumayad, hindi mo gawa, titigan mo si Jesus. Pakinggan mo si Jesus. The more you think or study about Jesus, nawawala kayo sa kasalanan. Aalisin niya yung kasalanan. Sikreto yan. Kasalanan yun. Kahirapan ganun din. The more na tinitingnan natin yung tinapos na gawa ni Jesus, pinaniniwalaan natin si Jesus, yung kahirapan ng sumpa ng poverty ay mawala. Ang bansa natin, mayroon itong sumpa ng kahirapan. Bakit? Makinig mabuti. Sa Egypt, ang mga Israelita nagiging alipin ng 400 years. 400 years sila'y alipin, sila'y slave sa Egypt. Kumakain lang sila ng bawang sibuyas. Hindi sila nakakain ng masarap. Alipin sila. Maaari sila yung gumawa ng pyramid ng Egypt. 400 years to 430 years. Kaya maraming mga Diyos-Diyosa silang sinasamba. Dahil na nadala sila sa mga Diyos-Diyosa ng Ehipto. Nakikita lang mga Ehipto, pinagpapala sila, naghihirap. Amen, 430 years. Pumunta naman tayo sa Pilipinas. Bakit ang Pilipinas? Ang mga mayayaman, sila lang mayayaman. At tayo maraming mahihirap. Luzon, Visayas at Mindanao. Ang lawak naman ng mga lupain. Ang lawak ng mga pananim. Bakit naghihirap ang Pilipinas? 333 years, nagiging alipin tayo ng Kastila. Yung itinanim sa atin ng Kastila na ikaw ay Indio. Ikaw ay mangmang. Mahirap lang kayo.
itinanim sa ating mga ninuno, pinapalong ang ating mga lula't-lula noon, at naghari-harian yung mga Kastila. 330 years. Tinuruan tayo ng relihiyon. Tinuruan tayo ng maling paniniwala na kailangan mag-cross ka pag dumaan ka sa simbahan para pagpalayan ka. Kailangan umuhalik ka sa kamay ng pare para i-bless ka. Amen? Nawala po ang mga Spaniards, ngunit ang kanilang mga maling paniniwala ay narito na iwan pa rin. Nang sabi, mahirap lang kayong mga Pilipino. Amen? Kaya ngayon, ilalabanan natin sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus sa tinapos na gawa na hindi tayo mahirap. Sabi mo, hindi ka mahirap. Amen? Dumating, after 330 years, dumating ang mga Amerikano. 48 years, ang Amerikano ay dumating sa Pilipinas after the Spaniards. That's why we speak good English. Amen? Yung mga bata natin nagsasalita ng English kasi yun ang itinuturo sa ating mga ninuno noon. Na kapag tayo ay nakapagsalita ng good English, what is your name? Where are you from? I'm from America. You know what? My children are from America. Nagiging proud tayo, nagiging boastful tayo. Tinuro sa atin ng mga Amerikano yun. Nagiging proud tayo na kapag nagsasalita tayo, we can speak and understand good English. Sabi nila, mga Cebuano daw, magagaling mag-English. Sabi nila. Pero ako'y naniniwala. Mga taga-Cebu daw. Amen? Yung mga Bano, mga taga-Bicol. Ganun po. Kaya, lahat ng mga itinatanim sa atin ng mga conquistadores ay inaalis ng Panginoon. Amen? Sabi rito sa 3 John 2, sa mga mananampalataya, Beloved, I wish above all things that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospereth. Amen? Si John, ang sumulat niyan, sabi niya, Beloved, kasi ang lagi tawag niya sa sarili niya, I am God's beloved. At yun doon gusto rin ng paniwalaan natin na we are God's beloved. Amen? Sabi mo, I am God's beloved. I am God's beloved. Amen? That you may be prosper. Na kayo umunlad. Amen? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng inyong ginagawa, nanay ka man, umunlad ka sa pag-aalaga ng iyong mga anak. Kung ikaw may trabaho, umunlad ka sa iyong pagtatrabaho. Sa iyong negosyo, umunlad ang iyong negosyo. Malakas na pangangatawan. Being healthy. Amen? Alam-alam naman na ikaw ay mayaman tapos mayroong arthritis. Diba? Gusto ni Lord na ang mga arthritis na yun may mawawala. Bibigyan ka ni Lord ng karunungan para ang arthritis ay mawala. Sa pamagitan ng kanyang mga alagay, ikaw ay magaling. Sa heart disease, sa arthritis, sa cancer. Believe! Paniwalaan mo. Amen? Okay, the other one. Health just as your soul prosper. When you are prosperous in all things, at yung katawan mo, wala kang inaalala na aakilin ka na lang bigla, anong mangyayari sa'yo? Ang iyong kaluluwa, the 5 senses, ay sasagana. Alam natin yung kaluluwa, 5 senses. Seeing, smelling, tasting, hearing, feelings. Pang-anim yung faith. Amen? The 5 senses plus faith. Inilagay ng Diyos sa atin yan. Okay, tuloy natin. Hallelujah. Tingnan niyo po Tingnan niyo po yung verse na ito. The thief. Pag thief. Tao. Pwede si Satanas. Does not come except to steal, to kill, and to destroy. Yan ang trabaho ni Satanas. Tingnan niyo po yung word na destroy. Amen? Tingnan niyo po yung verse na yan. Magkarugtong. Amen? I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. I came that you may have life and have it more abundantly. Amen? Kahirapan ba yan? Amen? Kung ikaw'y naghihirap, gusto niyo abundant life. Amen? Tingnan niyo po, yung verse na yan, yun po yung controversy. Mamaya,
Yun yung si isang kilalang preacher na sinabi nila si Yahweh, si Yahweh daw ay si Satanas na rin. Si Yahweh ay masamang Diyos, pumapatay. Mamaya, titingnan nyo, hindi pumapatay ang Panginoon. Ang Diyos, pag nababasa niyo ang Old Testament na parang pumapatay siya, huwag niyo paniwalaan yan. Kasi ang Diyos hindi pumapatay. Kasi ang Diyos ay nagmamahal. Mahirap naman na bibigyan ka niya ng sakit. At sasabihin mo, manampalataya ka sa akin, hindi mo natanggapin mo ng sakit. Maraming preacher gano'n. Nagpapaladala ang Diyos ng kahirapan, ng sakit karamdaman, para ikurek ka sa mga kasalanan mo. Pero, no. Huwag po natin paniwalaan yan. Tuloy natin. Okay? Hallelujah. Tingnan niyo po, the Passover. Sa Exodus chapter 12 yan. Passover. Ano ba yung ibig sabihin ng Passover? Dinaanan. Dinaanan ng Diyos ang kanyang mga anak. Hindi nakapasok yung kamatayan. Amen? Amen ba? The Passover. Now the Lord spoke to Moses and Aaron the land of Egypt, saying, basahin natin ha, this month shall be your beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Basahin natin. Speak to all the congregation of Israel, saying, on the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb, according to the house of his father. According to the house of his father, a lamb. A lamb for a household. Isang tupang bata para sa isang pamilya. Tingnan niyo po isang tupa na bata para sa pamilya. Sabi niya, ano po sabi niya? And if the household is too small for the lamb, sa isang tupa, kapag ang isang pamilya maliit lang, uy, maawa naman kayo sa kapitbahay niyo, bigyan niyo. Kasi wala silang tupa, ay maliit lang ang pamilya niyo, tapos yung tupa niyo sobra-sobra, ibigay niyo sa kapitbahay. Amen? Tingnan niyo po ang kagandahan nito. Next to his house, take it according to the number of the persons. According to its man's need, you shall make your count for the lamb. Your lamb shall be without blemish. Ang tupa na inyong ihahandog at kakatayin, kailangan malinis. Hindi marumi. Amen? A male of the first year, you may take it from the sheep or from the goats. Hallelujah. Tuloy natin. Now you shall keep it until the 40th day of the same man. Then the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at twilight. Papatayin ang tupa sa twilight. Amen? Ano ba yung twilight? Parang magdidilim. Si Jesus namatay, kinatay sa krus ng Kalbaryo, magdidilim, twilight. Si Jesus kaya tinutukoy dito, taas ang kamay. Si Jesus kaya tinutukoy niya na parang tupa? Sagot kayo dyan. Mga sa likod. Okay? Si Jesus ang tinutukoy dyan. And this shall take some of the blood. Kunin yung dugo, iwisik doon sa pintuan. Amen? Put it on the two doorposts and on the lintel of the houses where they eat. Habang nasa loob sila, yung pintuan ay wisikan ng dugo ng tupa. Amen? Wisikan ng dugo ng tupa. Do not eat raw, nor boil at all with water. Huwag yung kainin na nilaga. Bawal. Kainin nyo na sunog na naluto sa apoy. Amen? Do not eat it raw, nor boil it at all with water, but roast it in fire. Nasusunog sa apoy, kainin nyo. Its head with its legs and in entrails. Kainin yung lahat. Walang matira. Hallelujah. Yun po ay instruction. Then Passover. Dadaan ang kamatayan. Dadaan ang espiritu ng kamatayan. At kailangan lagyan din ng dugo ang inyong pintuan. Dahil kapag walang dugo ang inyong tahanan, lahat ng mga panganay mamamatay. At ano yun po? Basa. When I see the blood, sabi ng Panginoon, kapag nakita ko ang dugo, kaya there is power in the blood. Amen?
When I see the blood in you, the spirit of death will not pass on you. The spirit of bankruptcy will not pass on you. The spirit of devourer will not destroy your businesses, will not destroy your family. Because when I see the blood. Okay? Hallelujah. Tingnan niyo po natin. When I see the blood, Exodus 12:13, napakaganda. Hallelujah. The blood of Jesus, the power of God through these messages. Now the blood shall be a sign for you in the houses. Isang tanda sa inyong mga tahanan ng dugo where you are. And I see the blood. When I see, God sees the blood. When I see the blood in your houses, I will pass over you. Dadaanan ko. And the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Tingnan niyo po yan, ha? The plague, the destroyer, nandyan yung sa verse na yan. Sino sa inyo naniniwala na ang Diyos ay nagpapadala ng destroyer at ng plague? Kay God kaya yan? Hallelujah. Tingnan natin, ha? For the Lord will pass through to strike the Egyptians. And when he sees the blood on the lintel, on the two doorposts, the Lord will pass over the door and not allow the destroyer to come into your house to strike. Sino po yung destroyer? God is not the destroyer. The thief cometh but to kill, to steal, and to destroy. But I came to give you life. Dumating siya para proteksyonan ang bahay mo. Hindi para patayin ang mga tao na roon sa loob ng bahay mo. Dahil naroon ng blood. Kaya magkaroon tong yung verse, kaya yung Yahweh na naging controversy ngayon, binasa nila dugtong-dugtong na si Yahweh daw yan ang pumapatay. Si Yahweh ang nag-create ng evil. Yahweh, the one who allow people to be in death. Tandaan nyo, hindi yun si Yahweh. Si Yahweh ay mapagmahal. Si Yahweh ay Diyos. Siya ang nagbibigay ng pag-ibig sa tao. Hindi siya mamamatay tao, tandaan niyo yan. Ang mamamatay tao na hinahalo ng mga writer sa verses na ito, pinaghalo yung goodness of God and the evil side of the devil. Kaya marami na confused. Kaya kapag kayo nagbabasa ng Biblia, gamitan nyo ng sound mind. Kapag evil ang nabasa nyo, hindi sa Diyos yan. Pero kapag pag-ibig at proteksyon sa Diyos yan. Kaya problema, pinagdugtong-dugtong ng mga writer. Tuloy natin. Hallelujah. Yun po ang nangyayari. Dinaanan ng Espiritu ng Panginoon. Dumaan ang Espiritu ng kamatayan, pero hindi namatay ang mga panganay nilang anak. Because of the blood. Pero sino nagpadala ng spirit of death, ng destroyer? Hindi ang Diyos. Sinabi lang niya, ito gawin niyo kasi may dadaan. Kasi kahit sa China, noong unang panahon pa, lagi may dumarating ng kamatayan. Sa China, ito, totoo ito. Sa China, noong mga unang panahon pa, mga 1300 ang China, laging may calamity, may patayan. Ang ginagawa nila, ang monster, ang demons, dumatay, siya yung pumapatay ng maraming tao. Ang ginagawa nila, nag-create sila ng pasabog, kaya every New Year nagpapaputok sila para ang demonyo mawala, matatakot sa pasabog. Kaya doon nagsisimula yung paputok. Yan ang ibig sabihin ng paputok, galing sa China yan. Kasi dinanas nila ng kanilang mga kabuhayan na salata na mamatay. Pero alam nila, ang tunay na Diyos hindi pumapatay. Amen, ganun din sa atin, ha? Tandaan nyo, kapag may nangyari masama, samahin nyo, hindi gawa ng Diyos yan. Kasi ang mundo ito, nandito pa rin ang demonyo. Bagamat tinalo na niya sa krus ng Kalbaryo. Pero naroon pa rin yung kanyang activity, naroon pa rin yung paghahalang ng pagpapala mo, haharangin niya, aawayin, pinag-aaway niya ang mga tao, nagbabarilan ang mga tao, nagpapatayan. Kahit ngayon, barangay
Kagawad kasama yung anak ni Reverend Joseph, pinagbabaril, patay yung nanay, nakita ng anak. Parang wala nang pag-iingat sa lugar na yan. Pero ang mga tunay na kakilala sa Diyos, mayroong dugo. Sabi mo, dugo. Okay, magtapos tayo doon. Dito naman sa isang ito, riches the favor of God. Riches the grace of God. Kapag pinagyaman ka ng Diyos, na wala ka namang ginawa, pabor ng Diyos yan. Amen? Amen ba? Kapag naging milyonaryo ka, pabor ng Diyos yan. Tingnan nyo, sila yung mga alipin. Tingnan nyo ha, itong ating pinag-uusapan, mga Israelita na nagiging alipin. Walang nakikitang pag-asa. Walang nakikitang investment. Walang nakikitang negosyo. Alipin lang sila. Amen? Parang sa ngayon, tingnan niyo ako. Amen? Walang nakikitang pag-asa ang buhay nang wala sa Panginoon. Wala paano ako yayaman. Paano ako maging milyonaryo, pastor? Di ko pa nga nakikita. Tandaan niyo, ang tunay na kakilala sa Panginoon, sa puso mo, alam mo nang mangyayari ang milyonaryo mo. Amen? Hindi mo hinihintay na maniwala ko kung dumating na lang. Ito po ang panibagong kaalaman na binigay sa atin ngayon. Na tinuturuan kahit mga pastor. Na tinuturuan ng mga pastor na talagang mayayaman ng mga pastor. Dahil kapag mayayaman ng pastor, maraming matutulungan ang mahirap. Amen? Amen? Basahin lang natin ito. Rich is the favor of God. Now the children of Israel had done according to the word of Moses. And they had asked from the Egyptian articles of silver, articles of gold and clothing. Nanghiram sila ng ginto. Alipin lang sila eh. Pero nang dahil sa pabor ng Panginoon, pumayag mga Egyptian ito ginto. Kunin mo, hindi utang ha, binigay. Binigay sa kanila. Amen? Darating ang araw, maraming magbibigay ng pagpapala sa inyo na hindi nyo alam kung saan galing. Ito po nangyari. Alipin sila. Alipin ang mga Israelita, pero kumuha sila ng silver, articles of gold, and mga damit. Amen? Anong nangyari? Binigay sa kanila ng mga Egyptians. Bakit binigay? Hindi na nag-iisip ang mga Egyptian bakit binibigay nila ang gold, ang silver at mga damit, magagandang damit sa mga Israelita. Kasi nga, biyaya ng Diyos. Amen? May magagaling na preacher. Magbigay kayo sa gawain ng Panginoon, magbigay kayo sa gawain ng Panginoon, magbigay kayo ng 100,000, magbigay ng 100,000. Ang mga tao nagbibigay. Maya-maya, pag umuwi sila, bakit ba ako nagbigay ng 100,000? Di ba? Nadala sila doon sa pananalita. Amen? Pero ang Panginoon, mamaya pakinggan niyo maigit. Makikita natin yung resulta doon sa pagbibigay ng ito. Hallelujah. And the Lord had given the people favor. Ano yung favor? Grace. In the sight of the Egyptian, so that they granted them what they requested. Thus they plundered the Egyptian. Di na po yung plundered the Egyptian? What do you mean by plundered? Lahat ng kayamanan ng Egyptian nakuha nila. Para silang na-hold up, plundering the Egyptian. Mahiyaman ang mga Egyptians noon. Pero nung umalis ang mga Israelita sa lugar nila, dala-dala ng mga Israelita ang kayamanan ng mga Egyptians. Alam niyo ba na gano'n ang gagawin ni Lord sa atin bago mag-rapture? Ang kayamanan ng mundo ibibigay sa atin. Nakasulat sa Proverbs yan, the wealth of the wicked are being stored for the righteous. Who are the righteous? You and me. I am the righteous. I am righteous. Because natin, I am righteous. Anissa, pag-isip mo, I am righteous. Takasan mo, I am righteous. Janine, I am righteous. Sa iyo pupunta ang kayamanan ni Lord. Amen? Amen? Sumali ko dyan. Sister, pastor, sabi mo, I am righteous. The will of the wicked, trabaho sila ng trabaho, para kayamanan ipunin, pero ibigay para sa atin. Doon sa lugar namin, mayroong lupa malaki. Nabili ng 40 million,
magandang lupa. O pero alam niyo ang bumili? Mga Christian. Saan nagaling ang pera ng mga Christian? Ang mga churches? Inilipat ng Diyos ng kayamanan. Doon, pinagpala ng Diyos yung simbahan. Nakagawa ng napakalaking simbahan. Pero nagsimula silang maliit lang. Bakit? Magugulat kayo, ang mga churches palaki ng palaki. Bakit lumalaki mga churches? Kasi kayo payaman ng payaman. Dahil na kayo payaman ng payaman, lumalaki yung church. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Malakas sa palakpak. Mga bata, palakpak. Amen, amen. He plundered the Egyptian. Tingnan niyo po, ang verse na ito. Napunta na ito sa Psalms. Wala na ito doon sa sa verse ng Exodus. Tingnan niyo po. He also brought them out with silver and gold. Lumabas sila sa Egypt, dala-dala ang silver and gold. And there was none painful among his tribes. Walang may sakit sa kanila habang lumalabas sila sa Egypt. Ibig sabihin, bilang mga believer, dahil sa tinapos na gawa na sumisimbolo doon sa lang na kinain nila at dugo ng nagsabay, nagbibigay ito ng kagalingan. Kasaganaan ang kagalingan. Lahat ng mga hindi naniniwala sa kasaganaan at kagalingan, sorry na lang po kayo. Kami naniniwala ng divine health and prosperity. Amen? Tayo naniniwala. Amen? Ako, bilang pastor, di ako naniniwala ng kahirapan. Ng pastor manatili sa kahirapan. Tayo payaman, ng payaman, ng payaman, ng payaman. Kapag yumayaman ang pastor, yumayaman yung mga tupa. Amen? Kasi ang nagbibigay ng kasaganaan sa church, sa pastor, ay tupa. Mga tupa. Kayo yung mga tupa. Amen ba? There was none faithful among his tribes. Tumawid sila sa dagat na pula. Nahati ang dagat na pula, pero walang may sakit. Nakasulat. Tingnan niyo po, he also brought them out with silver and gold, and there was none faithful among his tribes. Walang may sakit. The finished works of Jesus. Ito po ang pinaka dulo ng message natin. Yung ating pinag-aralan na tupa, na dugo, shadow lang yun. Types. Amen? Typology. Ano meaning typology? Types. Kung ano yung nangyayari doon, ito yung totoo. Anino lang yung nangyari doon sa pagtawid nila sa Egypt. Ito yung totoo. Ano pong nangyari? 1 Corinthians 15:1-4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel, which I preach to you, which also you receive, and in which you stand. Tinanggap mo, pero tinatayuan mo. Amen? Tinatayuan natin, pinaglalaban natin ang gospel. Ano po yung gospel? By which also you are saved. Naligtas ka sa gospel na yan. If you hold fast that your word which I preach to you, unless you believe in vain. Amen? Hanggang pinanghawakan mo, pinaniniwalaan mo, na huwag mawalan ng kabuluhan ang iyong pinaniniwalaan. Kaya tayo, hindi mawawalan ng kabuluhan ang iyong pinaniniwalaan. Bakit totoo ang ating paniniwala sa Panginoon? Na ano? For I delivered to you, first of all, that which I also received, that Christ died for our sins, according to the Scriptures. Amen? Sa Old Covenant, nabasa natin, according to the Scriptures. And that He was buried. And that He rose again the third day, according to the Scriptures. According to the Bible. Amen? Hallelujah. Ano po sabi niya? Who Himself bore our sins in His own body on the cross, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Sa Kanyang mga latay, yun tayo nagsigaling. Amen? That we, having died to sins, patay na tayo sa kasalanan. Amen? Ang ating buhay bilang mga believer, patay na sa kasalanan, nabuhay na tayo muli. But whose stripes we are healed. Tuloy natin.
Nawala, Franz. Ano kaya nangyari? Wait a minute. Wait a minute. Mayroong konting hadlang. Hallelujah. Ganun po ang tinapos na gawa ni Jesus. Siya yung pinaka ultimate sacrifice para tayo maligtas, para tayo sumugana, para tayo umunlad, wala nang iba. Amen? Okay. Nag-corrupt yung file. Ibig sabihin, nasira. Ngayon, hindi pwedeng sirain ang message ng Panginoon kasi yan ay nakatanim sa ating mga puso. Sabi ng 1 John 1:7, through His blood, we are redeemed through His blood, the forgiveness of sins. At ang sabi ng Ephesians 1:7, because of His blood, tayo nagkaroon ng righteousness na pwede na tayo humarap sa Panginoon na walang takot, walang pangamba na baka tayo mahusgahan. Amen? At ang sabi sa huling talata, dito po ako magtatapos. Ang sabi ng 2 Corinthians 8:9, ang sabi ng mga preacher, hindi yan totoo yung 2 Corinthians 8:9. Dahil sa verse 1 na 2 Corinthians 8:1, naroon mahihirap lang yung mga believer doon sa Corinto. 2 Corinthians 8:9. Pero ang sagot, mahihirap man ang mga unang mga tao doon sa first chapter 8. Pero sinasabi ng Panginoon sa 2 Corinthians 8:9 na siya'y mayaman. At sa kanyang kayamanan, siya'y naging mahirap. Makinig mabuti. Siya'y naging mahirap upang ikaw mahirap, naniniwala sa Kanya, nanampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatan upang maging mayaman. Siya'y mayaman sa langit, naging mahirap upang ikaw mahirap. Mga Pilipino, mga kababayan ko, sabi lang mahirap, pero sa Panginoon, ikaw ay mayaman. And in the eyes of God, ang tinitingnan ng Panginoon sa iyo ay ang Panginoon na nasa puso mo. Hindi siya nakatingin sa iyong mga pagkakamali. Malinaw ha? Hindi siya nakatingin sa iyong mga maling mga salita. Nakatingin ang Diyos sa puso mo, sa dugo ng Panginoong Hesus, ang Panginoon sa puso niyo. Amen ba? Amen. Okay. Dahil tayo naniniwala na tayo mayaman na, para mabilis ang kayamanan na dumadami sa atin, sa ating simbahan, sa church, ikaw ay magbigay. parang awkward na. Sa church, ikaw ay magbigay. Amen? The universal law of being rich is giving. Amen? Dito sa ating church, tayo nagbibigay, naroon yung tithes. Amen? Pero, kung gusto mo mabilis ang pagyaman mo, ikaw ay magbigay sa mga kapitbahay mo walang-wala. The principles of miracles of financial breakthrough is giving. Kaya pala sabi niya doon sa mayaman, Lord, how can I have eternal life? Siya'y napakayaman. Sabi ng Panginoon, ipamigay mo ang kayamanan mo, and then you will have eternal life. Yung palang pag-uutos niya na ipamigay mo, hindi niya alam na ito pala babalik. Isang billionaire sa Amerika, si Buffett,
at yung may-ari ng Telsa. Ang napakarami niyang pera, pinamimigay niya. Sabi ng anak niya, Daddy, ano bang nangyari sa'yo? Bakit mo pinamimigay ang pera mo? Matanda na ako, kayo lahat mayroon na. Pinamimigay niya. Nung pinamigay niya ang billions of dollars, naging number 1 siyang pinakamayaman sa Amerika. Na kapag ikaw ay nagbigay, the law of the universe is giving. Amen? Magbigay ka ng 10 piso, ibabalik sa'yo ng Panginoon ng doble. Kasi you cannot outgive God. Amen? Sa Diyos magbibigay ka. Pero ito palang miracles of being a millionaire ay magbibigay ka. Kapag mayroong kita, magbigay ka na malaki. Kung gusto mo maliit ang matatanggap mo. Dahil sinisigurado niya na kapag nagbigay ka ng 10,000 sa mahirap, bumabalik yan. Prinsipyo ng the law of the universe is giving. Hindi na natin gano'n napapansin. Amen? Hindi tayo natutunan, ay ba't ako magbibigay sa mahirap? O ba't ako magbibigay sa mga nangailangan? Pero kapag ikaw ay mayroong pandinig, amen? Kapag kayo may pandinig, ito'y sikreto na sinisimulan kong ginagawa sa mga bata. Amen? 5 years from now, yung mga bata na yan, magugulat kayo, ang dami nilang pera. Kasi yung pera na yan na binibigay, itinatanim natin sa kanila, nagkakaroon ng multiplication. Amen? Kaya sa church, magbigay tayo dun sa mga tao. Pero ito'y confession, ito'y prinsipyo, the law of the universe. We cannot outgive God. Amen? At tulad ng sinabi ko kanina, bakit marami naging milyonaryo sa 2,000 umati ng seminar? Kasi naniniwala sila. Hindi sila naniniwala sa kanilang nakikita. Hindi sila naniniwala sa kanilang naramdaman. Naniniwala sila sa kanilang pinaniwalaan. Hindi tayo nabubuhay for our wants. O, kinig dito. We are not living for our wants. We are living of our believing. Nabubuhay tayo sa ating pinaniwalaan. Hindi tayo nabubuhay sa ating pangangailangan. Tanggap niyo ba? Amen. Ito ay prinsipyo ng Diyos na kapag nangyari sa atin, patuloy lang ng makinig. Kasi ang Diyos nagsisimula tayong tinuturuan kung paano ang kayamanan ng mundo ng mga unbeliever ay dadalhin niya sa mga simbahan. At sino po yung mga tao sa simbahan? Ay mga believer. Yung mga naniniwala. Naniniwala kayo sa tinapos na gawa ng Panginoon Hesus tulad ng shadows ng Egypt, ng Israel from Egypt na pinakatay sila ng tupa para ialay ang dugo. Yun para si Jesus na may daladala si Jesus na ating pinaniniwalaan na si Jesus nagpapatawad sa ating mga kasalanan, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, binibigyan niya tayo ng pag-asa na maniwala na tayo maging milyonaryo. Amen? Itong mga pastor na iba, hindi sila nagsasabi na maging milyonaryo kayo. Natatakot sila na baka hindi mangyari. Ako sinisigurado mo, mangyayari sa atin. Amen ba? Kasi sinabi sa akin ni Lord, na kapag yan ituro mo, huwag kang matakot. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo. Amen ba? At bago mangyari yan, ako muna. Amen? Si Maribig, siguradong milyonaryo yan. Si Mambig, si Tatay, mga milyonaryo na yun. Amen? Lahat tayo maging milyonaryo. Ay, si Franz, ikaw ang magdodroid na simbahan natin. Salamin yung bubog, salamin niya. Amen? Nakaprepare na yan. Natapos si Franz 3 years from now, nandiyan na ang lupa bibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Jesus. May natutunan tayo, the law of the universe is giving. Maraming mga pastor na aral, kinukontra nila yung pagbibigay. Amen? Yung isang tao na tinanggap niya ang pagbibigay, nagbibigay siya ng kalabaw, nagbibigay siya ng 10,000, nagbibigay siya ng 100,000, nagulat siya, milyon ang dumarating sa kanya. Hindi niya akalain. Yung isa nagbibinta ng lupa, nakabinta isang beses, nakabinta 10 beses. Nagbibinta ng lupa 10 beses.
Ang kanyang negosyo umangat na umangat. The law of the universe is giving. Amen? Amen ba? Purihin ang Panginoon. Tayo lahat ay manalangin sa lahat ng mga viewers. Kung kayo may sakit, kung kayo walang pag-asa, ito ang mensahe para sa inyo. Yumuko po tayo lahat. Amang banal na mga Panginoon sa lahat, this is the day that you have made for us to believe the finished works of our Lord Jesus Christ, that you died for the forgiveness of our sins, and you rose again for us to be alive with you. Kami nabuhay na kasama mo. Sa iyong mga lakay, kayo may pinagaling na. Sa oras na ito, Ama, padaluhin mo ang kagalingan sa lahat ng mga tao na naaabot na mensahe. Salamat dahil ikaw ay 2,000 taon na nakaraan na habag ka na sa amin. Salamat dahil sa kahabagan mo sa iyong biyaya at pagmamahal sa amin. Dumaloy ang kagalingan sa iyong mga katawan. Ang mga negosyante na alam mo ang iyong negosyo ay alam mo ay palubog. Hindi totoo yan. Ang negosyo mo sa tulong at habang ng Panginoon uunlad, uunlad dahil sa tinapos na gawa ng Panginoon Jesus. Kaya rebuke sickness and disease. I command the curse of the law, the curse of poverty, the curse of sickness and disease, the curse of the destroyer. Satan came to kill and to destroy. God gives you life. Amen. God gives you life. God gives you healing. God gives you prosperity and abundance today. I declare miracles over your life. I declare supernatural blessings over this church. In the mighty name of Jesus, people will come into this church and they will hear the pure gospel of our Lord Jesus Christ, that God loves them, that God prospers them, that God forgives them. Hallelujah. Thank you, Lord. Bless everyone, even all the children na narito sa lugar nito. Pagpalain mo ng mga nanay. Salamat sa pagpayag ng mga nanay na sila umating sa lugar nito. Ang mga nanay na Samantha, nanay na Jangis, nanay na Onang, sila lahat ng mga bata, kanilang mga nanay, pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat dahil kami ay magbibigay ng pagpapala. Gagamitin po kami, Panginoon, upang i-bless ang mga nanay sa darating na November, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, luwalatin ka. Kung ikaw ay hindi pa nakakilala, tumanggap sa Panginoon sa oras ito, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon Isus, kinikilala kita bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Salamat dahil ako'y pinatawad mo. Ang aking pangalan sinulat mo sa aklat ng buhay sa langit. Thank you, Jesus, for I am born again in Jesus' name. Kaya Lord, maraming salamat sa lahat ng sumunod sa panalangin ito. Hanggang sa muli, Panginoon, I declare the goodness of God. I declare the grace of God. I declare the energy, the power of God to flow, to move over all those who are watching this program in the name of Jesus. This church will never be the same again. This church will grow and grow and grow. This church will be used by God to win thousands and thousands of souls for the coming of the Lord is near. Salamat sa napakaraming kaluluwa. Maraming salamat sa kasaganaan. Maraming salamat sa simbahan na binibigay mo sa amin. Maraming salamat sa lugar nito. In Jesus' mighty name. Amen, 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 amen. Hallelujah. Stop.